Ayan, sa mga naaral sa inyo lahat mga katekno, welcome back again sa ating channel. So, sa araw na to, meron tayong tanggap ngayon. Bali, nagawa natin to dati and bumalik matapos ng isang taon at kalahati, bumalik yung problema. Same problem pa rin. And kakausap tayo yung may-ari, kung ano yung problema dati, ganun pa rin siya. Pero 1 year and a half na. So, binalik dito sa shop. So, sabi ng may-ari na try na patingnan kung kaya pa ba. Kung hindi, hindi na rin. So, yun yung sabi ng may-ari, no? Kung try lang baka kaya pang may repair. So ito model niya. Ayan, ay nako. Ito yung kanyang model. Samsung 43 Smart UA 43 TU 8080G. Ayan. So ang problema nito, auto shut off siya. Mag-iilaw yung backlight, mag-on siya pero walang picture, magdidim yung kanyang screen tapos patay. Then, mag-on na naman siya, iilaw naman yung backlight, then, patay. So, ngayon, ganyan yung kanyang sequence, yung on and off and protect problem. So, hindi po siya makapagtuloy-tuloy dahil yung mga ganong problema, nasa panel issue yan. Panel issue yung problema. Nasa panel. So, ang ginawa natin dito dati, ang problema nito dati is dito sa may left side kasi nakatalikod yung unit natin. Dito sa may left side, bali yung tinanggal po natin yan, kinat po natin dito is yung kanyang BSS1, ST1 and LC1, LC2. So nag-cut po tayo dito, remove yung resistor tapos cutting din kasi hindi pa rin natin siya makuha sa may removing, kailangan pa rin ng cutting kasi meron pa siyang connection dito sa may ilalim So ito naman kanyang resulta. Bali ito yung problema niya dati. Dito na side. So na-resolve natin yon, bumalik. Dito naman sa may kabilang side yung problema dito sa kanyang right side. So, ito yung kanyang resulta, Nag-okay na siya, back to normal lang yung unit natin. Nag-display na po siya. Tapos, tinest natin to ng 1 oras. Okay naman. So, ang ginawa pala natin dito is tinanggal po natin lahat. Yung kanyang etong ST1, BSS1, LC1, LC2, and clock 1 to 8. So, ito yung ginawa natin, clock 1 to 8. Unang gawa natin is unang niremove natin is ST1 tapos BSS1. So nagka-display siya pero meron siyang fine lines. So ginawa natin, niremove natin yung mga connecting resistor dito kasama na yung LC2, clock 1 to 8. So nagka-display siya, back to normal, pero ang problema sobrang init dito sa may gilid. Ayan, dito hindi mo siya makapa kasi sobrang init. So kung tatagal yung init na yon, masusunog po yung panel natin. So ngayon okay na siya, hindi na po siya mainit. Ayan. Dahil ang ginawa natin, medyo malilito ka sa unit na to Kasi kung nire-remove mo siya ng mga resistor, mag-remove ka ng resistor dito, hindi mo pa rin siya ma-isolate yung kanyang ST1 sa BSS1 and LC2, LC1. Hindi pala yung kanyang yung kanyang ST1 sa BSS1. Meron kasing connection yan dito sa may ilalim. Ewan ko lang kung tama to. So marang hindi natin pwedeng mag-remove kung removing, pa rin yung linya, makapasok pa rin yung linya dito. Meron pa rin connection na papuntang panel or source scope, no? So hindi ko siya, sobrang liit kasi ng linya. So ang ginawa ko dito, kinat ko na lang dito, try ko baka mawala yung init kasi nag-display na po siya. Pero sobrang init nga lang ng gilid ng panel. So ito yung cutting natin, no. Kinat ko na lang yung linya na papasok sa my source scope natin. Yung ST1 tapos base is 1, katabi po yan, no. Ito po yung katabi ng ating LC1, LC2. Bali pinutol po natin, kinat na lang po natin yan. Ito, base is ST1, base is 1, LC1, LC2. So, nadali natin konti. Pero itong clock 1 to 8, pwede po yan removing dito sa may resistor niya. So, ito lang talaga. Meron siyang connection dito sa may ilalim. Hindi ko lang makita kasi sobrang liit ng linya. Yan. So, nag-cut lang ako 4 na linya dito. Tapos, remove yung resistor dito sa may clock na. So, yun. Nag-normal siya. Hindi na po nag-iinit yung ating panel. Yun yung cutting natin, 4 na linya yung kinat natin dito. Yan. Ayan. So, 4 na linya po yan. So, dito na po yung kanyang resulta. Nag-normal na siya. Nag-back to normal na po yung unit natin. So, kabilaan na po yung repair yung ginawa natin dito, no? Unang gawa sa may left, tapos pangalawang gawa dito sa may right. So, kung ba ganito, explain natin sa may-ari na hindi tayo makasigurado kung tatagal pa yung mga ganitong repair, no? Kasi nga, kabilaan na siya. Buti nga, nag-display pa kasi natanggal natin yung dito sa may kabilang side, yung kanyang ST1 at saka BSS1 kasama na yung LC1, LC2.
Dito rin tinanggal natin. Kadalasan kasi sa mga ni-repair natin, yung kapag nawalan ng signal or nawalan ng ST1 supply yung kabilang side, hindi na po siya makapag-display. So ngayon, kahit na walang ST1 na makapasok sa kabilang side, so meron nagka-display po siya. So parang himala. So hindi ko lang matansya or ma-explain ng maayos kasi yung yung mga na-experience natin, kung nawalan ng ST1 supply, ay hindi na po siya makapag-display. Mag-normal siya, mag-o-on na po yung unit natin, mapapawalan siya ng normal pero wala po siyang picture. So ngayon, tanggal natin ng kabila, pero naka-display pa rin. Pero yung kanyang clock dito sa may left side natin dito, steady po yan. Ano ba rin yung kanyang clock? Kasi kung mawala ng clock yung ating panel ay talagang wala na po siyang picture, magbabarless na po yan. So dito wala na pong clock na pinapasok natin kasi makakaroon po siya ng fine lines. Yan. So dito meron pa sa may left. Kung dito naman yung magkakaroon ng problema, dito na side, yung mga problema naman yung kanyang clock, wala na, tapo na yung unit. So titest natin to, observeran natin to ng mga siguro ilang oras. Kasi need to nang mayari kasi magi-Christmas na baka gamitin niya. So titest na natin to, hiran natin hanggang mamaya sa mga 4 hours siguro bago natin paalam sa mayari na. Pero i-explain natin sa mayari kung anong nangyari sa kanyang unit kung sakaling mag-back job, hindi na po siya magtataka na. So yun, so hanggang dito lang yung video natin mga papsin. Maraming salamat sa mga nanood, no? May God be with us always. This is your service Brian Closet. See you in our next video. Bye bye.